pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Kakulangan ng impormasyon si Cancer Assistance Fund Program iginadismaya ng Pangulo. Kauna-unahang mental health clinic sa Zambales binuksan sa San Marcelino. Department of Agriculture handang ipatupad ang floor price ng palay bago ang anihan. Samantala, rumble strips na inilagay na DPWH sa ilang accident-prone area sa Aklan. Implementasyon ng ASEAN Declaration kontra Human Trafficking suportado ng Pilipinas. 19 na kaso ng leptospirosis sa Antique na itala, isa patay. Samantala, bangkay ng isang lalaki natagpuan sa gilid ng simbahan sa Bacolod. 4 na drug suspect na nagtangkang tumakas sa isinagawang buy-bus operation ng otoridad arestado sa Iloilo. At isang motorista arestado matapos makuna ng iligal na baril sa Capi. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health o DOH na palawakin pa ang impormasyon tungkol sa Cancer Assistance Fund Program at tiyaking mabilis ang proseso ng aplikasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, nakakadismayang kakaunti lamang ang nakakaalam sa Cancer Assistance Fund Program na nagbibigay ng hanggang 150,000 pesos na tulong pinansyal sa mga cancer patient. Malaking tulong aniya ang programang ito sa mga pasyente, ngunit hindi ito napapakinabangan ng husto dahil kulang sa impormasyon ang publiko. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, kauna-unahang mental health clinic sa Zambales binuksan sa San Marcelino. Ang kampyon na balitang yan, hati ni K5 Smile Abrera. Inilunsad ng San Marcelino District Hospital o SMDH ang kauna-unahang mental health clinic sa Zambales na tinawag na Strengthening Mental Health, Delivering Hope o SMDH Hub. Nag-aalok ito ng libreng konsulta at gamot para sa mga may depression, psychosis, anxiety, stress disorder, substance abuse at iba pang kaugnay na kondisyon. Bukas ang klinika mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. maliban sa holidays. Ang operasyon nito ay pinangasiwaan ng mga eksperto mula sa Central Luzon Center for Health Development, MMWGH, at Provincial Health Office ng Zambales, katuwang ang iba't ibang espesyalista. Pinasalamatan naman ng SMGH ang mental health team, si Zambales Governor Hermogenes Ebdana Jr. at si PHO Dr. Noel Bueno para sa kanilang suporta sa serbisyong pangkalusugan na layong tugunan ang lumalaking pangangailangan para sa mental health care sa lalawigan. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Umaas na naman si Department of Agriculture Secretary Francisco Chulara Jr. na mailalabas na nila ang floor price ng palay bago pa ang susunod na harvest season. Ito ay kasunod ng ulat na ang presyo ng palay ay nabibili ng simbaba ng 11 pesos sa kada kilo. Dagdag pa ng kalihim na ibabase nila ito sa mga gastos ng magsasaka kasama ng mga fertilizers at mga binhi. Ang susunod na panahon na anihan ay sa buwan naman ng Setyembre hanggang Oktubre. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayun din rumble strips sa
inilagay na ng DPWH sa ilang accident-prone na area sa Aklan. Ang kampyon na balitang yan, hati ni K5 Leonard Viray. Matapos ang sunod-sunod na aksidente, nilagyan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Aklan ng mga rumble strips ang bahagi ng sitio Bangbang, Barangay Feliciano, Balete na ikinukonsiderang accident-prone area. Ayon kay DPWH sa Aklan District Engineer Hener Abergase, 3 rumble strips ang kanilang inilagay sa bahagi ng National Highway na malapit sa sitio Bangbang para sa awareness ng mga drivers. Ito ay upang maiwasan ang mga naitatalang aksidente sa nasabing lugar. Maliban dito, gagawan rin ng DPWH ng drainage sa lugar para hindi na tumawid ang tubig sa highway na nagiging dahilan ng madulas na kalsada. Nananawagan naman si Engineer Abergas sa mga drivers lalo na sa mga wing van na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na pagdating sa nasabing lugar. Aniya pa, karamihan sa mga naaksidente ay mula sa mga mahabang biyahe at may hinahabol na oras. Samantala, 7 na ang mga naaksidenteng sasakyan sa nasabing lugar kung saan naitala lang ito sa loob ng isang buwan. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Mighty Scene Network News. Mighty Scene Network News. Samantala, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng ASEAN countries sa laban sa transnational crimes, partikular ang paggamit ng teknolohiya sa mga illegal na gawain. Sa kanyang intervention sa plenary ng ASEAN Summit na iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng mas maigting na regional cooperation upang labanan ang mga transnational crimes tulad na lamang ng human trafficking. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang agarang pagbabahagi ng impormasyon, matibay na ugnayan sa pagitan ng mga law enforcement agencies at modernisasyon ng mga estratehiya para mapigilan ang lumalalang paggamit ng makabagong teknolohiya sa panlilinlang at maging sa illegal recruitment. Mighty Scene Network News. Mighty Scene Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 19 na kaso ng leptospirosis sa Antique na itala, isa patay. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Family Palanog. Nakarecord ang Antique Provincial Health Office sa APHO ng 19 na mga kaso ng leptospirosis sa probinsya mula noong January 1 hanggang May 10, 2025. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Miss Irene Dulduco, Health Education and Promotion Officer ng APHO, kanyang pinahayag na ang nasabing numero ang mas mataas sa 8 na record noong 2024 sa kaparehas na period. Ayon pa kay Dulduco na nanggaling ang mga kaso ng leptospirosis sa bayan ng Sebaste, Hamtic, Tobias Forniera, San Jose, Sibalam, San Remigio at Pandana. Dagdag pa nito na sa 19 na mga kaso, isa ang namatay na nanggaling sa bayan ng Sebaste. Kaugnay nito na nanawagan ng APHO sa publiko na iwasan ang pagtampisaw sa baha o maruming tubig lalo na kung may sugat ang paa. Magsuot ng bota, maglinis ng kapaligiran at magkonsulta o pumunta sa pinakamalapit na health center kung nakaramdam ng sintomas ng leptospirosis. Para sa Mighty Scene Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. Mighty Scene Network News. Mighty Scene Network News. Gayun din bangkay na isang lalaki natagpuan naman sa gilid ng simbahan sa Bacolod. Na balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Nagulat ang mga miyembro ng simbahan sa Barangay Tango, Bacolod City nang madiskubre ang bangkay ng isang lalaki na nakabitin sa puno ng kahoy ngayong umaga Martes, Mayo 27. Base sa aligasyon, nagpatiwakal ang lalaki na pinaniniwala ang nasa edad 40 anyos pataas. Napansin din na tila bago pa o kakabili pa lamang ng PC na ginamit ng lalaki sa pagpapatiwakal. Naniniwala rin ang mga otoridad na hindi residente ng Barangay Tangob ang lalaki dahil walang nakakakilala sa kanyang bangkay.
Naniniwala rin ang mga otoridad na hindi residente ng Barangay Tangob ang lalaki dahil walang nakakakilala sa kanyang bangkay. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso hanggang ngayong oras at inaalam na rin ng mga otoridad sa Police Station 8 ang identity ng bangkay. Naniniwala naman ang mga miyembro ng simbahan na posibleng kagabi pa nagpatiwakalang lalaki at nadiskubre lamang ang bangkay nitong umaga. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, apat na drug suspect na nagtangkang tumakas sa isinagawang buy-bus operation ng mga otoridad na arestado sa Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Tila isang eksena sa pelikula ang paghahabulan ng mga kapulisan at tumakas ng mga subject sa drug buy-bus operation gamit ang pulang sasakyan, ngunit na-corner naman ang mga ito dahil sa mabigat na trapiko sa Calapran, Arevalo, Iloilo City, Mayo, Viente sa Isa. Ang mga main subject ay sina alias Josel at alias John, parehong 29 anyos at kasama naman ang dalawang iba pa. Nabilhan ng isang sachet ng suspected shabu ang main subject na si alias Josel gamit ang 12,000 pesos na buy-bus money. Nakumpiska sa kanilang posesyon ang tinatayang 300 grams na suspected shabu na may mahigit 2 milyong pesos na market value. Kasama pa ng isang babaeng sakay rin ng sasakyan at isa sa mga arestado ang kanyang minor de edad na anak. Di umano'y nirentahan lamang ng mga ito ang sasakyan na ginagamit nila sa transaksyon. Sa ngayon, nasa kustodiya na ang mga ito ng kapulisan na nahaharap sa kaso kaugnay sa iligal na droga. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, isang motorista arestado matapos makuna ng iligal na baril sa Capiz. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jolito Valles Borda. Nakuhaan ng baril ang isang motorista matapos itong mahuling nag-counterflow sa Rojas Avenue, Rojas City, Capiz. Sa investigasyon ng pulisya, napansin ng traffic auxiliary na nag-counterflow ang isang motorsiklo na lula ng sospek na si Arvin Asis at residente ng Barangay 9 ng nasabing lungsod. Hinabol umano ng mga traffic enforcer ang sospek hanggang sa maaresto ito sa Altaba Street ng mga pulis na naka-duty sa nasabing lugar. Nang suriin ng pulisya ang driver's license ng sospek, nakita ang isang improvised firearm o sumpak at 4 na bala ng kaliber 38 sa kanyang bag na naging dahilan ng agarang pagka-aresto nito. Nasa kustodiya na ngayon ng Rojas City Police Station ang sospek at nakadakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Jolito Valles Borda. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, desidido si Senator Bong Revilla Jr. na sampahan ng kasong cyber libel ang mga vloggers at mga may-ari ng websites na nagtutulong-tulong para siraan siya sa social media. Dahil sa nasabing paniniraan niya ay nakaapekto ito sa kanyang pagtakbo. Subalit paglilinaw ng senador na kahit natalo siya sa halalan ay hindi nito kinuwe-question ang resulta na nagdaang senatorial elections. Nalokoan niya nila ang mga tao ukol sa alegasyon na convicted ito ng Sandigan Bayan at inatasan na ibalik ang 124 million pesos sa gobyerno. Gate nito na hindi siya balat sibuyas at dahil sanay na ito na mga paninira na bahagi na ng politika tuwing panahon ng halalan. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Bumuwalta ang Russia sa naging payag ni US President Donald Trump matapos na tawagin niyang nawawala na si Russian President Vladimir Putin dahil sa patuloy na pag-atake nito sa Ukraine. Ayon kay Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ni Putin, na maaring nagkaroon lamang si Trump ng emotional overload. Magugunita ang ikinadismaya ni Trump ang ginawang pag-atake ng Russia kung saan gumamit sila ng 367 drone at missile na ikanasawi ng 13 katao. MyTC Network News. MyTC Network News.
At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. K5 News FM.